Unang tagumpay ng US at Israel laban sa Iran sa gitnang silangan. Matapos ang unang gulat ng digmaan, pilit bumabawi ang merkado ng enerhiya. Ang planta ng pagproseso ng langis sa Ras Tanura na pagmamay-ari ng pambansang monopolyo ng langis ng Saudi Arabia na Aramco na inatake ng Iran sa mga unang araw ng digmaan at napahinto ay muling nag-operate na yon. Samantala, muling nag-export ng langis ang Iraq papuntang Turkish port ng Ceyhan matapos mapilitang itigil ang produksyon. Kasabay nito, bahagyang bumaba ang mga presyo ng gas sa Europa ngayon na naayon sa mga galaw sa merkado ng langis. Ngunit ang sitwasyon sa Strait ng Hormuz at ang supply ng liquefied natural gas pa rin ang pangunahing nagtutulak ng presyo. Ngunit sa parehong oras, iniulat ng Iran na naghahanda ito ng mga bagong pag-atake. Nanawagan ng autoridad sa Tehran na ilikas ang oil facility sa mga bansa sa Persian Gulf. Sa isang agarang babala, tinutukoy ang mga petrochemical na pasilidad sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. At sa parehong oras, nanawagan si Donald Trump sa Syria na sumali sa digmaan ng Israel laban sa Lebanese Hezbollah. Ako si Alex Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng komento at siguraduhing mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami agad naglalatala ng mga napapanahong balita. Sa ika-11 na araw ng digmaan sa gitnang silangan, lumitaw ang unang senyales ng pag-stabilize na merkado ng langis at gas. Agad ding inanunsyo ng Iran na maghahanda sila ng bagong pag-atake lalo na sa mga pasilidad ng langis at gas sa Persian Gulf. Magsimula muna tayo sa medyo magandang balita. Ang planta ng pagpoproseso ng langis sa Ras Tanura na pagmamay-ari ng Estado Monopolyo ng Langis ng Saudi Arabia, ang kumpanyang Aramco, ay muling nag-operate ngayong araw. Ang complex ng Ras Tanura ay kinabibilangan ng isa sa pinakamalalaking planta ng pagpoproseso ng langis sa gitnang silangan na kayang magproseso ng 500 at 50,000 bariles kada araw. At ito ay may napakahalagang papel. Mahalagang terminal ang export ng langis ng Saudi Arabia. Ang operasyon ng plantang ito ay nahinto noong ika-2 ng Marso dahil sa pag-atake ng Iranian na drone. Ngayon, ang pasilidad na ito ay bumabalik na muli sa normal na operasyon. Sa totoo lang, posibleng hindi ito magagawa kung wala ang tulong ng Ukrainian drone interceptor at mga espesyalistang dumating sa gitnang silangan. Ayon kay Zelensky, 201 military specialist nang dumating sa rehiyong ito para tumulong. Tinutulungan ng mga bansa sa Persian Gulf na pabagsakin ng mga Iranian na drone gamit ang ating mga Ukrainian na drone interceptor na P-1 Sun o gaya ng tawag natin dito, P-Sun. Ayan, kasabay nito, iniulat ng mga autoridad ng Iraq na muling nagsimula ang pag-export ng langis mula sa mga oil field ng Iraq sa lungsod ng Kirkuk patungong Turkish port ng Ceyhan sa pamamagitan ng pipeline. Ito ay naging resulta ng kasunduan sa pagitan ng Baghdad at nagrehijonal na pamahalaan ng Kurdistan. Kinumpirma ng Regional na Administrasyon ng Kurdistan ang kasunduan na nagsasabing magtatatag ang mga panig ng isang pinagsamang komite para maghanda sa muling pagsisimula ng pag-export ng langis sa pamamagitan ng regional na pipeline simula ngayong araw. Nagkasundo rin ang mga panig na magsagawa ng hakbang sa seguridad para maprotektahan ng oil field at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-export. Mahalaga ito dahil malaki ang epekto sa pagbabago ng ugnayan sa gitnang silangan. Ang pag-export ng langis mula Iraq sa pamamagitan ng rehiyong Kurdistan ay itinigil pa noong Marso 2023 matapos ang desisyon ng Paris Arbitration Court na tuluyang nagpahinto sa pagpapadala ng langis papuntang Turkey. Hanggang sa kasalukuyan, malaki ang naging pagdepende ng Iraq sa Strait of Hormuz. Ngunit dahil sa digmaan ng Iran at Estados Unidos kasama ang Israel, halos tuluyan ang isinara ang rutang ito. Napilitang itigil ng Iraq ang produksyon ng langis dahil wala na silang paraan may labas ito. Dahil sarado na ang Strait of Hormuz, nagkasundo ang otoridad ng Iraq at mga Kurd para makahanap ng alternatibong export na paraan. At siya nga pala, nakikita na ito sa merkado. Isang linggo lang ang nakalipas, pinatigil ng mga otoridad ng Iraq ang operasyon ng lahat ng oil terminals dahil sa mga pag-atake ng Iran sa energy facility sa riyon. Noong nakaraang linggo, inatake ng Iran ang mga oil tanker sa Portugal.
Dalawang tanker ang nasunog noon dahil inatake ng mga bangkang may pampasabog. Nagbabala ang kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga Amerikano na dapat silang maghanda sa posibilidad na umabot sa $200 bawat bariles ang presyo ng langis. Dahil ang presyo ng langis ay nakadepende sa seguridad ng rehiyon na kayo ang nagpagulo. Bukod pa rito, nagkaroon ng pag-asa na magsisimula na ring maging matatag ang presyo ng gas kahit na sa reyon ng Rusya ay hindi pa rin na ipagpapatuloy ang produksyon ng LNG ng mga pangunahing operator ng produksyon. Gayunpaman, bahagyang bumaba ngayon ang wholesale na presyo ng gas sa Europa kasabay ng mga galaw sa merkado ng langis. Nais kong bigyang diin na ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz at supply ng liquefied natural gas mula rito ang pangunahing nagtutulak ng presyo. Ang pagbaba ng presyo ng gas sa Europa ay hindi gano'ng kalakihan. Bumaba ito ng €85. Gayunpaman, ito ang unang palatandaan ng kahit kaunting paiwatig ng stabilisasyon. Kasabay nito, bahagyang bumaba ang presyo ng langis ngayon. Tinitiyak ng mga eksperto na ang pagtaas ng supply ng langis mula sa Iraq ay nagbigay ginhawa sa merkado kahit walang palatandahan ng de-eskalasyon sa sigalot sa Iran na sanhi ng pagkaantala ng supply mula sa gitnang silangan. Ang Europeanong merkado ng gas ay magiging mas mapanuri sa galaw ng supply ng liquefied natural gas papuntang Europa sa mga susunod na linggo. At para mas maintindihan, gusto kong banggitin na dahil sa sigalot sa Iran, natigil ang produksyon at export ng liquefied natural gas mula sa Qatar na bumubuo ng halos 20% ng pandaigdigang supply. At karamihan ng export na ito ay karaniwang ipinapadala sa mga kliyente sa Asia. Dito, dapat nating tandaan na karamihan ng gas ay napupunta sa Asia. В чем здесь вообще Европа? Ngunit dahil sa pagkawala ng mga volume ng LNG mula sa Qatar, ilang kargamento na dati ay papunta sa Europa ay biglang nagbago ng direksyon patungong Asia. Sa madaling salita, ang mga mamimili sa Asia ay pilit na yung sinusubukang bilhin ang gas na nakalaan sana para sa Europa at ito, gaya ng naiintindihan ninyo, ay nagdudulot ng karagdagang pagtaas ng presyo ng gas. Mukhang panandalian lang ang ginhawa sa merkado dahil porsigido ang Iran na palalain ang digmaan at pabagsakin ang merkado ng langis at gas. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi, hindi kasalanan ng Iran ang diumano'y pag-atake nila sa urban na lugar ng mga kalapit na bansa. Inilipat ng Estados Unidos ang mga tropa mula sa mga base militar papuntang mga hotel sa mga lungsod na ito. Ito ang pahayag. Hindi lang kami nagtuon sa opisyal na base ng kaaway. Saan man may tropang Amerikano o pasilidad nila, nagiging target sila. May mga lugar na malapit sa urban area pero hindi namin kasalanan yon, kundi ng Amerika. Sa totoo lang, sa mga pahayag na ito, inamin mismo ni Araghchi na talagang tinatamaan nila ang mga hotel at mga tirahang bahay. Sinabi rin dati ni Ali Bahraini, embahador ng Iran sa UN sa Geneva, na mga base militar lang ang target ng Iran at hindi mga sibilyang pasilidad sa mga bansang Arabo sa Persian Gulf. Ayon kay Ministro Araghchi ng Iran, hindi tigil putukan kasama ang Estados Unidos at Israel ang layunin ng Iran, kundi ang tuluyang pagwawakas ng digmaan sa lahat ng larangan. May pahiwatig dito na huwag ninyong galawin ang Hezbollah sa Lebanon, huwag ninyong galawin ang Hamas sa Gaza Strip, huwag ninyong galawin ang mga Houthi sa Yemen, huwag ninyong galawin ang tinatawag na resistance sa Iraq at iba pa. Mayong araw, nagbabala ang Iran na malapit na nilang atakehin ang oil at gas facilities ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ito ay iniulat ng Iranian State Television at radio company na IRIB. At doon ay nanawagan sila sa mga tao na lisanin ang lahat ng nabanggit na mga pasilidad. Sa Tehran, inihayag nila na atakihin ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang isang refinery sa Saudi Arabia, ang gas field na Al Hosn sa United Arab Emirates, ang petrochemical complex na Al Jubail sa Saudi Arabia at isang petrochemical complex na konektado sa kumpanyang Chevron na nasa Qatar naman. At pati na rin ang refinery ng langis na Ras Laffan sa Qatar. Hindi pinaliwanag ng Iran kung paano konektado ang mga plantang ito sa tropang Amerikano, pero malinaw ang isang bagay. Lumipat na ang Iran sa energy terrorism, katulad ng ginagawa ng Russia sa Ukraine.
Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang pinansyal na suporta mula sa inyo, makakatulong ito sa pag-unlad ng ating channel. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Paano gawin ito? Tingnan ng video description o i-scan ng QR code para sa mga detalye. Iyon lang para sa ngayon, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.